ang programang ito ay hindi lamang sa mga kapatid natin sa Adventist, kundi maging sa mga kaibigan natin, no? Lalo na sa mga kaibigan natin, mga minamahal na mga kapatid, doon sa hindi nakakaalam sa katotohanan. No, mga minamahal, actually, maraming mga Adventist nakapanood noon at nagre-react. Talagang nakaka-react kasi malayo hindi ko na ipapakita yung video, baka i-copyright tayo mga kapatid at masira pa yung ating page at YouTube channel. Ay akin na lang pong binerbatim o tinype yung kanila pong sinasabi niya na patungkol sa mga bagay na ito. Kaya ang sabi niya, sabi niya, mga minamahal, bawal ba talaga ang pagkain ng baboy? O, kita niyo yan? Doon sa patanong niya. At ang sabi niya, paglabag po ba talaga sa Biblia o bawal po ba talaga ng Diyos ang pagkain ng karning baboy? Ako po si Father Dion. Oh, yun ang sabi niya, mga minamahal. Sa paksa pa lang, no, mga minamahal na mga kapatid, nandun na kagad yung sagot. Bawal talaga ng Biblia. Alam nila yan, baka minamahal na mga kapatid, no? Bawal talaga. Ay doon pa lang sa tanong. Ngayon, ginagamit niya, mga minamahal na mga kapatid, itong tatlong verses bago siya nagbigay ng mga tinatawag nating komento. Ginamit niya yung Leviticus 11:1 at 2 na pinapakita niya na ang Israel lamang ang binigyan nito. Basahin natin 1 at 2, then nag-proceed siya sa 7 at 8, mga kapatid. Sabi niya, at sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Sino ang nagsalita? Ang Panginoon. Sino ang pinagsalitaan niya? Si Moises at si Aaron. Nasa kanila'y sinasabi. Verse 2. Inyong salitain sa mga anak na Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. So, pinakikita dyan na ang gusto niya palabasin ay sa Israel ito binigay. At sa Israel ito ipinagbawal. And then pagdating sa verse 7 at 8, ito ang ating mababasa ayon sa quotation niya. At ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Verse 8, sabi diyan, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. So dito ginagamit niya itong mga talatang ito para ipakita, mga minamahal, na itong pagbabawal sa hindi pagkain itong karumal-dumal, gaya nitong baboy, ay para sa Israel lamang, mga minamahal. Kaya nga pinakikita niya, Isaiah 65:4, na pupunta sa libingan, dalat kumakain ng laman ng baboy at ng sabaw ng mga karumal-dumal. At pagdating sa Isaiah 66:17, binasa niya rin ito. Mga minamahal na mga kapatid, basahin natin ito binabanggit niya Silang nagpakabanal at nagpakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan na sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikay ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Binasa niya rin ito, mga kapatid, para ipalabasin na ito ay para sa Israel dahil nasa Old Testament. Pero mamaya liwanagin natin yan. Ngayon, ang sabi niya, mga kapatid, totoo po sa lumang tipan, meron silang sinusunod na dietary laws. Ayan. Binanggit, natuwa ako dahil itong si Father Dion, binanggit niya yung term na dietary laws. Tama naman, dietary laws. Gaya lamang ang sabi niya, mga pagkain na maaring kainin at mga pagkain hindi maaring kainin. Wala naman sa binasa natin na may pagkain na hindi maaring kainin. Kaya nga hindi pinapakain ng Diyos dahil hindi pagkain yon. Okay? Kaya hindi pinapakain ng Diyos dahil hindi naman pagkain yon. Halimbawa, bato. Hindi naman pagkain yun. Ipapakain ba ng Diyos yun? Of course not, mga kapatid. Ngayon sabi niya, at isa sa mga pagkain hindi maaring kainin ay ang karneng baboy. Yan, malaki mo ng boses no, ni Father. Kaya totoo pong sa lumang tipan ay pinagbawal ang pagkain ng karneng baboy at marami pang iba. So, sangayon naman sila na sa lumang tipan ay talagang ipinagbawal yung pagkain ng karne ng baboy at marami pang iba, mga karumal-dumal. Ngayon, doon sa tanong niya na bawal ba talaga ng Diyos ang pagkain ng baboy? Of course, ang Diyos ang nag-utos nun. Binasa natin ang Levitico 11:1 at sinabi ng Panginoon kay Moises o sinalita. O sino bang nagsalita nito? Ang Diyos. Ngayon sasabihin nila, para lang yan sa Israel. Take note, mga minamahal. Ang bayang Israel ang pinili ng Diyos maging liwanag sa lahat sa buong mundo. Tandaan niyo ito, no? Lalo sa mga Katoliko natin, mga kaibigan.
ang bayan ng Diyos na pinili ang Israel na kung saan ay maging liwanag ito sa buong mundo, mga minamahal. Okay? At bago pa ang Leviticus na magpapakita doon ng pagkakaiba ng marumi at malinis, kaya nga mayroon doong may distinction marumi at malinis na mga hayop. Hindi sinabi doon marumi at malinis na pagkain. Ay wala. Kaya nga malinis na hayop kasi pwedeng pahintulot yun. Pag marumi, hindi pinahintulot na kainin dahil hindi siya kaparte doon sa pwedeng kainin na pagkain kasi hindi naman siya pagkain. Ngayon, doon sa binabanggit mga minamahal na mga kapatid na ginamit niya Leviticus, hindi lang po yan sa Leviticus nagsimula na mayroon ng marumi at malinis na hayop. Kaya nga, nung tayo nagkaroon ng debate sa Upper Bikutan with the Pastor Ferdinand Sustinto, ay tinanong ko siya in my first question, before ba binigay sa Israel o doon sa Levitico yung marumi at malinis na pinagbabawal ng Diyos yung marumi? Meron na bang marumi before pa doon? Ang sabi niya, meron na. O di ba meron na? So therefore, bago pa Israel pinili ng Diyos na kanya maging bayan na magliwanag sa lahat ng mga bansa, meron ng kaibahan ang marumi at malinis even in the time of Noah. Basahin natin ang Kapitulo 7, versikulo 1 at 2 ng Genesis. Ganito ang ating mababasa. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. And verse 2, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito, ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Take note mga minamahal, in the book of Genesis pa lang, meron ng malinis at hindi malinis. Kapag hindi malinis, ano tawag doon? Marumi, of course. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kung atin titingnan, alam nyo, nakakatawa ito mga kapatid. Bakit nakakatawa? Kasi yung mga, alam ko, mga pare, nag-aral yan. Mas mahabang tao na pinag-aralan yan kaysa amin no? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya lamang, kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, no? Kung ating titingnan, hindi nila alam ito. Di ko alam kung alam nila ito. Dapat binasa niya na mayroon pang ganito. Mga minamahal na mga kapatid. Merong malinis, merong hindi malinis. Nasa Genesis pa. Ay dumaan pa yung Exodo bago nag-Levitico, mga kapatid ko. Ay bakit ang gustong palabasin ay para sa Israel lang? Eh nung panahon ni Noe, alam na nga ni Noe na may marumi, may malinis kasi ang Diyos mismo ang nagsabi sa talata, sa bawat malinis na hayop, dahil itong time na ito, bago magkaroon ng universal flood, yung baha mga kapatid, sa Bisaya, lunop, ay ang Diyos ang nagbigay ng tinatawag natin mga minamahal na mga kapatid na instruction kay Noe na mag-akyat ka doon sa arka, doon sa sasakyan ng mga malinis na hayop at hindi malinis. So, paano nalaman ni Noe? Of course, alam ni Noe at ang Diyos nagbigay ng instruction na ito yung malinis, ito yung marumi. Mga minamahal na mga kapatid. So napakaliwanag niyan. Hindi pa nailabas o nabuo ang bansang Israel. Tandaan po ninyo yan, no? Lalo na sa mga Katoliko. Lalo na doon sa nagtalakay nito, no? Si Father Dion, no? Father Dion. I hope na mapanood mo po itong video na ito para makita po ninyo, Father, na mali po, no? Yung inyong pagkatalakay, hindi pagpapaliwanag, no? Kundi medyo talagang sablay po, no, Father? Kasi unang-una, doon sa binanggit mo na Levitico, ay ang purpose noon, pinakikita doon dahil bayan ng Diyos. Kaya hindi pinakakain. Ay ito, basahin natin. Deuteronomio 14, versikulo 2 at 3, mayroong magandang pagkasabi na ganito. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At sa verse 3, ang sabi diyan, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. O kita nyo, ano ang purpose at ano ang rason ng Panginoon? Bakit hindi niya pinakakain ng karumal-dumal? Ang sabi diyan, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ikaw ay banal na bayan. Kaya nga, pag banal ka na bayan ng Panginoong Diyos, hindi ka kakain ng karumal-dumal.
sa ating time ngayon, mga minamahal. We are claiming that we are God's children. If you are God's children, you must follow this dietary laws, mga kapatid, dahil ang nais ng Diyos maging malusog tayo. Okay? Di ba yun ang nais ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid? Kaya nga, sa Exodo 15:26, o Exodo yan ha, ito ang sinabi ng Diyos doon sa mga mahilig sa ito, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilalagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. O, kita niyo mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po yan. Maliwanag yan na talata, mga kapatid, ang Panginoon na nagpapagaling. Di ba tayo nahihiya sa Panginoon? At alam naman ng mga pare na yung karumal-dumal, yung baboy, masama sa kalusugan. O, tanongin niyo yung mga doktor. Mga doktor, kahit hindi Adventist na doktor, mga minamahal na mga kapatid. Diba? Makikita natin yan, na talagang sasabihin nila, pagka ikaw ay puno ng bad cholesterol, at sasabihin ng doktor, at ikaw high blood, sabihin ng doktor, nanay, huwag ka nang kumain ng baboy, ng alimango, ng sugpo, ng mga shells. Bakit ganyan ang sabi ng doktor? Because the doctor knows that it is bad for your health. It is not good for your body dahil hindi naman talaga yung pagkain. That's why, ang Diyos, alam niya ang higit na nakabubuti para sa atin. Ang Diyos ang creator natin. Therefore, alam niya kung ano nakabubuti. Like for example, mayroong isang tao gawa ng motor. Ang motor naka-design ang ilalagay gasolina. Nilagyan mo siya ng krodo, masisira ang makina. Lalagyan mo siya ng tubig kasi ang disenyo niya para sa gasolina, masisira ang makina. Therefore, ganun din ang katawan ng tao. Alam ng may-ari o nang gumawa kung alin ang karapat-dapat sa katawan. Mga minamahal na mga kapatid, dito lamang pinakikita yung katakawan ng mga tao pagdating sa mga bagay na yan. Kahit hindi naman pagkain, ginagawang pagkain. So, ating binigyan ng pansin dito, mga minamahal, na dahil bayan ng Diyos. Tayo ba bayan ng Diyos? Of course. Paano natin nasabi? Magbasa tayo ng Biblia. Ano ang sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9 at 10, quoted ito ni Apostol Pedro sa 14 ng Deuteronomio. Sabi diyan, mga minamahal, sabi diyan, datapwat kayo'y isang lahing hirang. Diba, doon yan Isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. And verse 10, ang sabi niya sa verse 10, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. O kita niyo mga minamahal, itong binabanggit ni Apostol Pedro, referring to the Christians ito. Dati hindi bayan, ngayon bayan ng Diyos. Dati hindi nagkamit ng awa, ngayon nagkamit ng awa. Dati sa kadiliman, tinawag doon sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nasa liwanag ka na, kumakain pa ka pa ng kadiliman. Ayan ang malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. So doon sa mga talata binanggit ni Father Dion, ay sablay po, Father Dion, out of context ka. Pangalawa ay hindi po ninyo talaga itinuturo yung buo. Bakit? Kasi kung atin titingnan, dapat sinabi niyo kung anong rason, kapatid na Father Dion, para may pakita mo sa tao. Yun po ang tama, no? And then, ginamit po ninyo ang Isaiah 66:17 na para palabasin na yung paparusahan, Israel lang. Ay, atin pong linawin yan, no? Simulan natin, dahil ang binasa niya ay 17, simulan natin sa 15 hanggang 18 ng Isaiah 66. Sabi diyan, sapagkat narito, yan ang simula, sapagkat narito, ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. O, kita nyo dyan, darating ang Panginoon, that is future.
Sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Take note, binabanggit dyan lahat ng tao. Hindi sinabi dyan lahat ng Israel, kundi lahat ng tao. O take note ha, mapapatay ng Panginoon magiging marami. Sino-sino sila? Ito, excuse me. Verse 17, silang nagpapakabanal. Ayan, yung mga nagpapakabanal. At nagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklam-suklam, at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Sabi ng Panginoon, meron pong signature eh. Sabi na, saith the Lord, o says the Lord, mga minamahal na mga kapatid. Sino-sino yung mapapatay? Yun ang papakabanal sa kanilang sarili lang. No? Yung nagpapanggap na banal. Yung nagpapakalinis, nagparoon sa mga halamanan. Kumakain ng baboy, ng kasuklam-suklam, at ng daga. Alam nyo, marami kumakain ng daga eh. Marami dito sa bahay. Ganyan. At sabi dito, at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng ating Panginoon, mga minamahal. Ngayon, binabanggit sa verse 16, lahat ng tao. Sabihin ba nila, di yung lahat ng tao dyan, sa Israel lang yan. Let's proceed sa verse 18. Anong sinasabi sa verse 18? Sabi diyan, sila, sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa, o kilala ng Panginoon, yun ang maganda doon eh. Walang may tatago sa harapan ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Kaya sabi diyan, kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip. Ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat na bansa. O kita nyo ha, ano ang pipisanin ng Panginoon? Lahat na bansa. At ang mga may iba't ibang wika, at sila'y magsisiparon at makita ang aking kaluwalhatian. Mga minamahal na mga kapatid, dito makikita natin, mga minamahal na mga kapatid, hindi makakalusot dito yung mga kumakain ng karumal-dumal, hindi makakalusot eh. Bakit? Binanggit sa verse 16, mga minamahal na mga kapatid, lahat ng tao. Mapapatay ng Panginoon, magiging marami. Pagdating sa verse 17, sino-sino yun? Mga nagpapakabanal. Sasabihin nila banal kami, pero malakas manigarilyo, malakas magmura, malakas uminom ng empiraning. O gaya nung kanilang pari doon sa amin. Saksing buhay yun, mga tao ron. Malakas lumaklak ng anong tawag dito, yung beer na beer. Mga minamahal na mga kapatid. Ang daming witness doon eh. Kahit nung isang kapatid na yung tatay niya lasinggero, kainuman niya pare, pinapahatid pa nga niya dahil lasinggero, mga minamahal na mga kapatid eh. Kita ninyo, tapos sasabihin banal, tapos sasabihin nila, para lang yan kasi sa Israel. Ibig ba sabihin yung basis ng judgment, iba sa Israel, iba sa ibang tao? Ganun ba? Mga minamahal, ang Israel, bawal sa kanila. May kumain ng baboy, pinarusahan, pinatay. Sa mga hintil, sa mga Pilipino, hindi bawal ang baboy. Kumain ngayon. Walang parusa kasi hindi bawal daw. Mga minamahal na mga kapatid. Pero ang talata, maliwanag eh. Ang mapapatay ng Panginoon ay merong tinatawag doon lahat ng tao na mga kumakain doon, na mga nagpapakabanal. At ang sabi roon, titipunin niya lahat ng bansa. Diyan pa lang, napakaliwanag na, mga minamahal na mga kapatid, sa mga talatang iyan. No? At dito sa sagot niya, pagdating po sa afternoon, sabi niya, mga minamahal na mga kapatid, dadako tayo sa bagong tipan. Kasi ginamit niya ito eh. Sinusundan lang natin yung mga talata niya. Siguro mga minamahal na mga kapatid, mahaba kasi ito. Siguro gawin natin part 1 at part 2. No? Siguro ngayon at bukas. Sabi niya dito, sa paliwanag niya, totoong sa lumang tipan ay pinagbawal ang pagkain ng karneng baboy at marami pang iba. Yan. Ngunit, sabi niya, pagdating po ng bagong tipan, ang mga kautusan na tulad nito ay nawala na po ng bisa. Medyo naubo ako doon Yung sabihin, wala na pong bisa at hindi na po ipinagbabawal. Sabi ni Father Leon, wala na daw bisa at hindi na ipinagbabawal. Yan po ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Lucas. Basahin natin. Lucas 16:16. Ginamit niya itong talatang ito eh. Alamin natin kung hindi ba pinagbabawal dyan ang baboy. Lucas 16:16. Sabi diyan,
ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ayan. So, ginamit nila itong talatang ito, Lucas 16:16, para i-justify yung kanilang claim na wala ng bisa ang kautusan tungkol sa pagbabawal sa karumal-dumal at hindi na niya ipinagbabawal. Tanong ko, Father Deon, at sa lahat ng mga kumakain ng karumal-dumal, bakit nyo sinasabi na hindi na ipinagbabawal kung sa Israel lang ito ipinagbabawal at hindi kasama mga hintil? Okay? Bakit pa sasabihin ninyo na hindi ipinagbabawal kung hindi naman talaga bawal sa hintil at sa Israel lang? Okay? Yan ang malaking problema dyan. Ngayon, ang sabi nila dyan na ang isa sa mga patunay na hindi na ipinagbabawal ang pagkain ng karumal-dumal kasama ang baboy ay ang Lucas 16:16. Mga kapatid, meron ba kayong talata na nabasa dyan na o mga phrase na nabasa dyan na hindi na bawal ang pagkain ng karumal-dumal kasama ang baboy at pwede na itong kainin? Wala naman. Ngayon, yung talata na Lucas 16:16, mali na naman pagkagamit. Hindi na naman naintindihan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat pinag-uusapan dyan mga minamahal na mga kapatid, meron po yang kapariha dito po sa Mateo 11, versikulo 13. Ito, nakasulat. Opo. At sinabi sa kanya, mali dan, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang hula. Kita niyo? Dito niliwanag ng ating Panginoon Dapat merong comparison ng pag-aaral. Sapagkat yung Lucas 16:16 ay kapareho ng Mateo 11:13. Ang sabi diyan ng ating Panginoon, yung mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang hula. At yung kautusan kasi ng mga kapatid, tumutukoy yan doon sa 5 books of Moses na nandoon yung hula patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Okay? Kaya hindi nila mga minamahal na mga kapatid Bakit? Kasi dyan, nagsipang hula hanggang kay Juan. Pinatutuhanan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Dito natin mababasa yan sa Lucas 24, versikulo 44, mga kapatid. Basa tayo. Sabi diyan, at sinabi niya ng ating Panginoon sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y suma sa inyo pa, na kinakailangang matupad. Di ba? Kasi may panghuhula May panghuhula sa kautusan at mga propeta. Ibig sabihin, doon sa mga book of prophets at doon sa tinatawag natin kautusan, 5 books of Moses, na panghula patungkol sa ating Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ, kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat, niliwanag ni Kristo ito, nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. Hindi lamang dyan sa kautusan ni Moises, niliwanag pa dyan, at sa mga propeta. Ayan, binanggit yan kanina. At sa mga awit, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga pagdating sa verse 45, ganito ating mababasa. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Kita niyo mga minamahal na mga kapatid, sabi ng talata, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, salamat Panginoong Jesus dahil ipinaliwanag mo. Sana mapanood ito nung mga nagke-claim using the verse and chapter 16, verse 16 ng Luke, na wala na daw kautusan. At wala nang bisa, hindi na pinagbabawal ang karumal-dumal at kasama ang baboy dahil sa Lucas 16:16. Huwag nyo naman babuyan ang ating Panginoong Jesucristo. It was referring to our Lord Jesus Christ. Sabi sa 11:13, ang kautusan at ang mga propeta ay nagsipanghula hanggang kay Juan. At yung inuhula nila mga kapatid, referring to our Lord Jesus Christ. That's why Jesus Christ, mga kapatid, affirm. Ikanyang pinatutunayan sa verse 44 na binasa natin. Sabi ni Kristo, ulitin natin para mabigyan nila ng pansin. Ang sabi niya, itong aking mga salitang sinabi ko sa inyo na ako'y suma sa inyo pa, na kinakailangang matupad. Ang alin? Of course, if there is a prophecy
dapat merong fulfillment. Dapat ganun eh. Kasi ang prophecy, ito ay propesya, ito'y hula. Dapat may katuparan. At yung hula na yon na nasa kautusan, referring to the Pentateuch, referring to the Torah, and the prophets, yung mga books of prophets na humula, at even the Psalms, no, yung mga awit, ang sabi doon mga kapatid, dapat matupad sa lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin. Ang sabi ni Jesus Christ, yung mga hula na yun na nasa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit, tungkol sa kanya. Hindi sinabi ni Kristo diyan tungkol sa baboy. Hindi sinabi ni Kristo na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasusulat tungkol sa baboy, tungkol sa karumaldumal na ito'y nilinis na, ito ay ngumunguya na ang baboy, at ang kabayo meron ng baak ang kuko. Walang ganun mga kapatid. Wala eh. Ang problema, kaya wrong ang context ni Father, no? Wrong ang context. Mga minamahal na mga kapatid. Mabuti na lang, niliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na tungkol pala sa Kanya. Yung Lucas 16:16 at Mateo 11:13, Lucas 24:44 hanggang 45, ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan tumutukoy sa baboy. Hindi yan tumutukoy, mga minamahal na mga kapatid, sa mga ibang karumaldumal. Ayun ang nakakalungkot. Kasi kahit ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid, ay binababoy nila, mga kapatid. Yung talata na patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, aba, sa baboy ba naman ipinupunto, mga minamahal na mga kapatid, no? Kung ako ang Panginoon, dapat bigyan kagad ng leksyon. Minamali po ang talata. Minamali po, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon, no? Mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ang sabi niya, mga minamahal, kaya kasi sinabi dito kaya walang bisa ang kautusan at hindi pagkain, kaya ang kautusan at hindi pagkain ng karne ng baboy at marami pang iba ay hanggang kay Juan lamang na tagapagbautismo, sabi niya. At ito din po ang nilinaw ng ating Panginoong Yesus sa Ebanghelyo ni San Marcos. Dito na naman kay Marcos, mga kapatid, no? Dito na naman, sabi dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 15 at 16. Kaya malinaw, sabi niya, malinaw po ang sinabi ni Jesus na walang anumang pagkain, walang litsong baboy o dinuguan, ang magpaparumi sa isang tao. At bakit? Sabi niya, dahil ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mga minamahal na mga kapatid, di ba? Yun ang binanggit niya, mga kapatid. Nagpropesya hanggang kay Juan lamang daw, mga minamahal na mga kapatid, no? Ebanghelyo ni San Marcos 7:19. Basahin natin, mga kapatid. Una niyang ginamit, mga minamahal na mga kapatid, yung pong Marcos 7:15 at 16. Then nag-proceed siya sa verse 19. Sabi diyan, walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat, ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, iyaon ang nakakahawa sa tao. And verse 16, ang sabi diyan, 16 muna. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig. No? Yun ang ginamit niyang dalawang talata. So pagka pumasok daw, kahit anong pumasok, ay okay lang daw. Kahit daw baboy o dinuguan, ay hindi niya makapagparumi. Sabi niya dito sa kanyang binanggit hindi makapagparumi sa tao. Dahil bakit daw? Verse 19, ginamit niya. No? Verse 19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ito, linawin natin ng kaunti. Mga minamahal, Father Dion, itong Marcos 7 na ginamit po ninyo, hindi po ito patungkol sa baboy, hindi patungkol sa karumaldumal o ano paman na nasa iyong isipan. Ito po ay patungkol doon sa isyo ng paghuhugas ng kamay ng mga apostol na kumain sila ng tinapay, hindi naghugas ng kamay, sinita ng mga Fariseo at Eskriba. Dapat sana ay niliwanag po ninyo, bago nyo pinutol yung talata, niliwanag ninyo kung ano yung context na pinag-uusapan. Bakit?
Tapos kayo po ay naglagay pa ng konklusyon na nilinaw na neso sa talatang ito ng lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. Oh, sabi niya. At yun anyang dinuguan o baboy ay hindi na magpaparumi sa tao. Teka, mamaya magbigay tayo ng talata, mga minamahal na mga kapatid, no? Kung hindi ba talaga. Okay? Ngayon, sa binabanggit niyong talata, ang issue po diyan, kapatid o Father Dion, no? With due respect, no? Ay ang context diyan, mga Hudyo yan sila lahat na nandyan. Okay? Yung nag-uusap-usap diyan, mga Hudyo yan. Wala Pinoy diyan. At lahat ng mga nandyan, alam nila, they are very strict when it comes to dietary law. Napaka-stricto nila, mga kapatid. Ngayon, hindi pinag-uusapan nila dyan kung karumal-dumal ang kinakain o hindi. Ang issue dyan, mga kapatid, doon sa tinapay na hindi sila naghugas ng kamay. Bakit ko sinabi? Kasi hindi naman nila pinag-uusapan dyan yung karumal-dumal. Walang debate sa kanila noon. Walang tinatawag na mga pagtatalo patungkol sa karumal-dumal, ang baboy o hindi, para kainin o hindi. Hindi yan pinagtatalunan dahil automatically, nakasulat yan dietary law, hindi talaga yan pagkain. Kaya nga, hindi kasama, pagdating po sa linya ng pagkain, ang baboy hindi kasama, ang pusit, ang hipon, sugpo, alimango, mga shells, hindi po yan kasama, mga minamahal na mga kapatid. Hindi yan kasama, no? Father Dion. Ngayon, sa binabanggit po na Marcos 7:19, hindi nyo po masyadong binantayan itong talata. Ang nagsasalita po rito, Father Dion, si Jesus Christ. Nung sabi ni Jesus Christ na sapagkat hindi po mapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Take note po, ang nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos sabi ninyo na nilinaw ni Jesus sa talatang ito sa Marcos 7:19 na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. Hindi po yan nilinaw ni Kristo na ganyan. Pinakita ni Kristo dyan na yung taong kumakain ng tinapay, pag pumasok sa kanyang tiyan ay nililinis ng tiyan. Dahil kumain ito nang hindi naghugas ng kamay, yung taong ito, yung mga Hudyo, yung mga apostol niya. Ngayon, sabi ni Kristo, sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Kung si Kristo yung salitang niya, siya yung nagsasalita dyan. Dapat, noong sabihin sana ni Kristo, kung siya yan, dapat sabihin ni Kristo, sa salitang ito excuse me po, nililinis ko ang lahat ng pagkain. Pangalawa, mga minamahal na mga kapatid, yung pagkain dyan, sa Greek po yan ay broma, mga kapatid, no? Tingnan nga natin sa Greek, ano yung nakalagay talaga dyan sa Marcos 7:19. O, ang nakalagay, mga minamahal na mga kapatid, bromata. From the root word broma, na may kinalaman ito, mga kapatid, sa tinapay. Tinapay ito, hindi ito baboy. Hindi yan dinuguan, Father Dion. Basahin po ninyo yung pong verse chapter 7. Hindi, bakit naman ang baboy ginawa pang tinapay, mga minamahal, no? Paulit-ulit natin itong pagtalakay, pero nakakaano rin, no? Sabi dito, Marcos 7, yung tinapay kinain nila yan 7 versikulo 1 hanggang 2. No? Maliwanag po yan dyan. Mga minamahal, kung gusto nyo basahin, 7. Tinapay po yung nandyan. Hindi po baboy, hindi rin dinuguan. Baka, kung nandoon ka, baka kayo ay itiwalag ng mga Hudyo, no, mga kaibigan. Bakit ba naman ganyan? Next na ating bigyan ng punto, mga minamahal, dahil ang sabi dyan, broma, hindi pala talaga kasama dyan yung karumal-dumal dahil walang binanggit dyan na akatarton o akatartos, mga minamahal na mga kapatid. Wala Lalo na pagdating sa dulo, mga minamahal, katarizon, pantata, bromata, wala talagang akatartos, walang akatarton, walang akatarto, mga minamahal na mga kapatid. Wala dyan. Kaya huwag niyong pagpilitan na ang baboy ay ipinakakain na, ang karumal-dumal ay pinakakain na, ang dinuguan, ang sabi po ninyo ay hindi na magpaparumi. Nako, maghunos dili po kayo, no? Mga kaibigan naming kumakain ng karumal-dumal. Bakit? Huwag niyo pong mamaliin yung sinabi ni Kristo. Ang sinabi ni Kristo napakaliwanag. Huwag niyo pong baluktutin. Bakit? Kasi Jesus Christ never mentioned about
pigs, no? About another unclean animals, hindi nag-mention si Jesus Christ diyan dahil hindi naman yan ang purpose ng pagparito niya sa lupa. Ang purpose niya pagparito sa lupa para lahat ng sumampalataya ay magkaroon ng hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang sinabi sa Juan 3:16 na upang ang sinumang baboy na sumampalataya hindi mapahamak. Malaking problema yan, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Kasi yung talata ng Marcos 7, minamali. Eto pa, yung Mateo 15, same sila ng senaryo. Niliwanag ng ating Panginoong Hesukristo eh. O, basahin natin ha. Mateo Kapitulo 15, atinan. Ang bersikulo po, simulan natin sa, okay, simulan natin sa 17 hanggang 20 yan. O, pakinggan ninyo mga minamahal. Sabi riyan, hindi pa ba ganinyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Verse 18, datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nakakahawa sa tao. And verse 19, sabi diyan mga minamahal, sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Verse 20, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat, ito yung conclusion ni Kristo eh, datapwat, ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. That's very clear conclusion of our Lord Jesus Christ, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Dahil ang issue dyan, kumain ang mga apostol ng tinapay na hindi naghugas ng kamay, sinita, dahil meron silang tradisyon na before you eat, no, you must wash your hands first. Yun ang kanilang tradisyon. Sinita ng mga Hudyo. Sabi ni Kristo, okay lang yan. Dahil na, nilinis naman pagdating sa tiyan, mga minamahal. Kaya sabi ni Kristo, yung nakakahawa, yung nakapagparumi sa kanilang time, sa background, sa kanila pong panahon, dahil sila mga Hudyo naman lahat, yung mga galing sa puso, galing sa isip ng mga masasama. Pero pag kumain ka na hindi naghugas ng kamay, hindi nakakahawa sa tao. Hindi naman sinabi ni Kristo dyan na pag kumain ka ng dinuguan, pag kumain ka ng karumal-dumal, ay hindi makapagparumi sa'yo. Walang ganon talata. And I challenge those who eat unclean animals. Ito challenge natin. Hanapan niyo po kami ng talata sa Bagong Tipan na may apostol na kumain ng baboy. Okay? Na ang ating Panginoong Hesukristo kumain ng karumal-dumal dahil kung si Kristo naglinis, dapat kumain. Mga minamahal, dahil sabi ni Kristo sabi ni Apostol Pedro, unang Pedro 2:21, nag-iwan si Kristo ng halimbawa upang sumunod tayo sa kanyang mga yapak. Si Kristo, kumain ba ng karumal-dumal? Hindi rin. Ang mga apostol, kumain ba? Hindi rin. Yung mga hintil na converted na nasa record sa Biblia, may kumain ba? Wala. Wala mga kapatid. Maling-mali yung pagkagamit. Ito pa, ang sabi niya, mga minamahal na mga kaibigan, kaya ang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad nung sila ay kanyang sinugo na ipinangaral ang mabuting balita ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas 10:8, kanin ninyo ang anumang ihihain sa inyo. At ganyan din po ang sinabi ni San Pablo sa kanyang mga sulat sa taga-Korinto. O kita nyo mga minamahal, pinagdudugtong-dugtong yung mga talata na nagmumukhang tama pero mali. No? Mali yung kanilang pagkaunawa. Yung 10:8 ng Lucas, mga minamahal na mga kapatid, yung sinugo ng Panginoong Hesus, yung 7:2. No? Mga minamahal na mga kapatid, no? Yung tigdadalawa, partner by partner. O, ang sabi dito mga minamahal na mga kapatid, at sa alinmang bayan, 10:8 ng Lucas, na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na inihain sa inyo, mga minamahal. Itong panahon na ito, nasa Hudyo lang, nasa Israel ito mga kapatid. Walang karumal-dumal dito na inihain sa kanila. Bantayan nyo po yung place. Kahit nga dito sa Pilipinas, kapag may respeto ka, halimbawa ako, pupunta ako sa mga lugar na o mga kapatiran o mga kaibigan na hindi Adventist, pag pinapakain ba, karumal-dumal ba pinakakain? Hindi. Halimbawa, kasal ng
pamangkin ko nung nakaraang linggo, mga minamahal. At yung pinsan ko ay tuwan-tuwa siya nung nakauwi kami dahil ang sabi niya, at least makadalo ka sa kasal, nakikiusap sila. Sabi ko, sige lang po. Sabi niya, wag po kayong mag-alala. Magkakatay po kami ng isang baka para sa inyo. Yung separate. O kita nyo, separate. Alam nila mga kapatid, may respeto eh. May respeto. Kaya kung dito sa 18, ito gagamitin, hindi papasa. Dahil itong sinugo ng Panginoon, mga Hudyo, at yung pupuntahan, mga Hudyo din. Mga minamahal. At sa Israel pa ito, itong time na ito. Kaya wag namang mamaliin yung talata. Wrong context ka pa rin dyan, no? Father Dion. Lucas 18, hindi obra yan. Dahil mga Hudyo yung pupuntahan, mga Hudyo din naman pupunta. Ay walang isyu ng karumal-dumal. Anong isyu ng karumal-dumal kung ang pupuntahan? Halimbawa, kami mga Adventist, magsugo na pangaral, tapos napunta sa lugar ng mga, halimbawa, sa mga kapatid, ay, papakainin ba ng baboy? Sugpo? Pusit? Ay, walang ganun mga kapatid. No, wala. Ito pa, ginamit niya, unang Korinto, 10:27 at 10:25. No? Simula natin 25 hanggang 27. Sabi niya, yun daw, kanin daw, anumang ihain, at kaya anumang karne kasama ang baboy na pinagbibili sa palengke, maaaring kainin dahil ayon sa gawa ng mga apostoles. Ganito, basahin natin. Sabi diyan, no? Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. At huwag kayo magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. May budhi pinag-usapan. Verse 26. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng narito. And verse 27, mga minamahalang, sabi diyan, kung kayo'y anyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo'y kanin ninyo at huwag kayo magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Ang isyu na naman dito, mga minamahal na mga kapatid, paghandog sa Diyos-Diyusan. Bakit paghandog sa Diyos-Diyusan? Kasi mga hindi mananampalataya, naghahandog sila, pero ang hinihandog nito mga kapatid, baboy ba? Baka. 14:13 ng gawa, meron nakalagay doon, baka inihandog eh. Ngayon, yung handog kasi, sa kanila, bawal kumain ng inihandog sa Diyos-Diyusan. No? Huwag na lang magtanong, sabi ni Apostol Pablo, para sa budhi, makaiwas. So, pangalawa mga kapatid, yung pong palengke dito, meron kasi dalawang palengke na binabanggit sa Bible. Yung isa, mga minamahal na mga kapatid, ay Agora, at yung isa naman, mga minamahal na mga kapatid, ay Makilyon. Meat market. Pag sinabing meat market o food market, pagkain lang talaga yun nandun. Hindi kasama yung hindi pagkain. And of course, ang karumal-dumal, hindi pagkain yun. Karumal-dumal nga eh. Mga minamahal na mga kapatid. Okay? Meat market yan. Yan ay Makilyon, mga minamahal, na kung saan ay specific, mga minamahal, food market. Hindi yan na market ng unclean animals. Food market. Kaya nga, food, mga minamahal na mga kapatid. Hindi pa rin umubra. Dahil sa budhi, ang issue dyan, baka kasi makakain, sabi ng yung mga mananampalataya, baka makakain kayo ng hayop na inihandog sa Diyos-Diyosan. O libaw, baka inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag na lang magtanong, alang-alang sa budhi, mga minamahal na mga kapatid. O kita ninyo, hindi pa rin umubra, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, nag-proceed siya dito sa gawa. Sabi niya, ano man anyang karning baboy na ipinagbibili ay okay, hindi na daw bawal yan, kainin na dapat kasi ayon sa gawa ng mga apostoles, ayan, ito, ginamit niya, no? Huwag daw ituring na marumi ang nilinis ng Diyos, mga minamahal. Basahin natin ha. Gawa, Kapitulo 10, versikulo 9 hanggang 15, binanggit niya rin ito eh. Ito yung talata niya. Liwanagin natin, no, lalong napamali dito si Father Dion. Sabi diyan, nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy na sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin. Nang may oras na ika-6, at siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisid lang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Verse 12, na do'y naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit.
Verse 13. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. 14. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. 15. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ayan. So pinutol niya ang talata dyan ni Father Dion. Ngayon, dapat, kasi binasa naman ni Father Dion ito binasa naman niya yung 9 hanggang 15, dapat sana binigyan niya, inalam niya kung ano yung kahulugan ng pangitaing ipinakita kay Pedro. Kasi doon sa pangitain, saka pa ipinakita ang kumot, hindi naman pinakita kay Pedro nung siya gising, kundi nung nawalan siya ng malay. Yun naman laking problema. That time, si Pablo nawala ng malay. Ipinakita sa kanya yung pangitain. Pwede sana yung rason ni Father Dion kung si Pedro that time gising. Tulog walang malay nawala ng malay. Tapos inalok na ang kumain ka, magpatay Pedro at kumain ka. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi pa ako nakain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Dumating sa kanya ang tinig na sinasabi, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ang problema, pinutol nila yung talata. Kaya ang taon, yung sila naliligaw, lalo na pang hindi nagpabasa, kasi pinuputol yung talata, mga kapatid. Pinuputol yung bersikulo. Kasi pag hindi putulin, mabubuko. Ano bang nakasulat dyan, mga minamahal na mga kapatid? Bigyan mo natin ng pansin, ha? Una, si Apostol Pedro dyan ay nagutom, nawala ng malay, nagkaroon ng pangitain, bumukas ang langit, bumaba ang parang isang bagay na parang kumot, andoon ang lahat ng mga hayop. Take note, kung nilinis na nga ang lahat ng karumal-dumal, bakit wala doon yung mga marumi na nasa tubig? Father Dion, may tanong po ako. Bakit wala dyan sa gawa? Doon sa kumot, bakit wala dyan yung mga maruming nasa tubig? Ang nakalagay kasi dyan, nandoon ang lahat ng uri ng mga hayop, verse 12, na may 4 na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa langit. Wala dyan, hindi binabanggit dyan, mga minamahal na mga kapatid, no? Hindi binabanggit dyan kung nandyan ba o hindi binabanggit dyan yung mga marumi na nasa tubig. Therefore, kung susundan natin sila, nilinis pala yung iba pero may marumi pa yung nasa tubig. Bakit ang lakas nyo kumain ng pusit, alimango, ng sugpo, ng mga shells? Ayan ang malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Yan ang malaking problema. Bakit? Kasi hindi po totoong nilinis na yung mga karumal-dumal. Bakit? Sapagkat ito po ay pangitain. Ang pangitain may kahulugan. Ngayon, hindi tinuloy ni Father Dion yung kahulugan. Kasi sa 15 lang siya Pagdating sa 16, ganito kasi nabasa At ito'y nangyaring makaitlo at pagdakay binatag sa langit ang sisidlan. Di ba? How many times ito nangyari? 3 times. Pagdating sa 17, ang sabi dito, samantalang natitilehang totoo si Pedro sa kanyang sarili. Naguguluhan kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. So may meaning. Anong kahulugan nito, mga minamahal? Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang may pagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. At verse 18, at nagsitawag at nagtanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanuluyan doon. Pagdating sa verse 19, ang sabi dito, at samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, nagwonder talaga siya, ano kayang kahulugan nito? Ang sabi diyan, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito hinahanap ka ng 3 tao. Pagdating sa verse 20, datapot magtindig ka, sabi niya ng Espiritu Santo, at manaog ka, at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman, sapagkat sila'y aking sinugo. Kita niyo mga kapatid, napansin niyo ba? Ilang beses yun nangyari yung pangitain ni Pedro, yung pag-alok. 3 beses. Ilang tao yung dumating? 3 tao. Okay? Ngayon, sumama siya ngayon. At actually, hindi lang si Pedro yung sumama. Meron pa siyang 6 na kasama. No? Mga minamahal na mga kapatid.
Pagdating talaga ni Apostol Pedro at ng mga kasamahan niya, nag-abang sila, Cornelio, mga kapatid, nag-abang itong mga hintil. Tinipon ni Cornelio yung kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan niya, para mapakinggan. Basahin natin ang verse 25 hanggang 28 atidan. Sabi diyan, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Verse 26. Datapot itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Verse 27, at sa pakikipagsalitaan niya sa kanya, ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon. Verse 28, at sinabi niya sa kanila, sabi ni Pedro, pakinggan niyo ito, no? Father Leon, pakinggan niyo po ito at ng mga iba nating kaibayo sa pananampalataya na kumakain ng karumal-dumal. Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Kita niyo yung talata, mga kapatid. Sabi ng Apostol Pedro, huwag kong tawaging ang tao, sino man tao'y, huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Dahil lang sabi ng ating Panginoon doon sa pangitain, magpatay ka Pedro, tuminig at kumain ka. Sabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon, di pa ako nakakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Sabi ng Diyos, huwag mong tawaging marumi, huwag mong isiping marumi ang mga bagay na nilinis ng Diyos. Ano kaya ibig sabihin ng mga bagay na nilinis ng Diyos? Bakit gumagamit ng mga hayop na marumi para sumisimbolo sa tao? Dahil yung mga tao, kapag makasalanan, marumi ang turing yan ng mga Hudyo sa mga hintil. Okay? Kaya ngayon, niliwanag ngayon ni Apostol Pedro sa verse 28. Sabi niya, ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Marumi kasi ang turing ng mga Hudyo sa mga hintil. Kaya nung naunawaan ni Apostol Pedro, ang sabi niya sa chapter 11 ng Gawa, verse 1 at verse 18, ang sabi niya ganito, nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na nagsitanggap din naman ang mga kahintil ng salita ng Diyos o tumanggap. Ito'y panahon kay Cornelio at ng eksena ng panahon ni Apostol Pedro. Sa verse 18, at nang marinig nila ang mga bagay na ito ay nagsitahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Kita niyo mga kapatid. Pakaliwanag yan, mga minamahal na mga kapatid. Father Dion, no? Ang issue dyan, hindi karumal-dumal eh. Ang issue dyan, doon sa mga makasalanang hintil, meron palang kaligtasan. Doon sa mga hintil na marumi ang turing ng mga Hudyo, ay meron palang pagkakataong magsisi at binigyan. At ginamit si Apostol Pedro. Kaya Father Dion, meron pong kahulugan. Yung Gawa, Jis, hindi hayop, hindi karumal-dumal ang kahulugan. Hindi baboy, tao. 10:28 ng Gawa. Ngayon, ang oras natin ay patapos na, no, mga minamahal na mga kapatid. Ipagpatuloy natin yung kadugtong nito, 7 to 11 sa part 2. Ngayon, kung nilinis na nga, mga minamahal na mga kapatid, ito, magandang tanong ito para sa kay Father Leon at sa ibang mga taga-subaybay. Kung nilinis na ang karumal-dumal kasama ang baboy sa Marcos, pagdating sa mga taga-unang Korinto, nilinis din. Huwag nang ipagtanong. Pagdating sa Gawa, nilinis din. Ilang beses ba linisin para maging malinis? At kung Diyos ang maglinis, di ba sa isang beses lang ng paglinis ay kayang linisin ng Diyos? Ngayon, kung nilinis na nga at 3 beses na nilinis, no, mga kapatid, Father Dion, bakit sa Apokalipsis 18:2, bakit may ibon pang marumi? O di ba may ibon diyan sa Gawa? Di ba may ibon diyan sa Gawa na binanggit nyo na nilinis na? Ayan, no? At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ito ang dapat na
pag-isipan ninyo mga kaibigan namin mga Katoliko at iba naming kaibayos pa rin ng palataya na kumakain ng karumal-dumal. Kung nilinis na sa gawa, sa ibang mga talata, bakit pagdating sa Revelation, may maruming ibon pa rin, karumal-dumal pa nga. Ano hindi nalinis? Naputikan? Ang minamahal, hindi yan ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng ating Panginoong Jesucristo papunta dito sa lupa para harapin ang mga nawala, para tubusin ang tao mula sa pagkakasala. Ito pa pala, no, bago ko makalimutan, kasi may binanggit si Father Dion dito, no? Sabi niya kasi sa Lucas 16:16 hanggang sa Marcos 7, sabi niya ay malinaw na sinabi ni Jesus na walang anumang pagkain, walang litsyong baboy o dinuguan na makapagparumi sa tao. Wala naman sa talata, opinion lang yun ni Father Dion, pero gusto kong sabihin sa Father Dion, walang apostol, walang apostol, Father Dion, na kumain ng dinuguan. Wala. Wala rin kumain ng baboy, no? Walang dinuguan at walang ano pa man, no? Father Dion. Basahin na lang natin. Baka hindi naman niya alam, ipaalam na lang po natin, no? Gawa kapitulo 15, versikulo 20 at versikulo 28 at 29. Basahin natin. Sabi rito, simulan natin sa 19 at tinan. Sabi diyan, dahil dito'y ang hatol ko, sabi ni James, huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid. 20 muna. Pakikiapid at sa binigti at sa dugo. O, kita nyo dyan ha? Pati dugo, pinapaiwasan eh. Verse 28. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Verse 29. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo mangilag sa mga bagay na ito'y ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. O, Father Dion at sa mga iba natin mga taga-subaybay. Sa talatang ito, pinaiilag hindi lamang ng mga apostol, kundi ng Espiritu Santo. Even, the Holy Spirit nga naman yung nagsalita kay Pastor Pedro sa gawa. Pinailag, binigti, dugo, bawal din ang dugo. Hintil yan, pinag-uusapan. Nilinaw dyan na bawal. Tapos sabihin mo, malinaw sa talatang ito na anumang pagkain, walang litsyong baboy o dinuguan ang magpaparumi sa tao. Di totoo yan. I-challenge sa mga viewers natin na kumakain ng karumal-dumal. Magbasa kayo sa bagong tipan. Sinong apostol ang kumain ng karumal-dumal? Si Kristo ba kumain din? O yung ibang mga alagad kumain ba ng karumal-dumal? Magbasa kayo. Ngayon, kung nilinis na, ito yung mga tanong na iwan natin bago tayo magdumating sa greetings. Kung nilinis na, dapat may kumain na nakarecord sa Biblia. Pangatlo, bakit palilinisin kung ang pagbabawal na ito hindi sa mga hintil kundi sa mga Israel lang? Bakit ipahintulot pa at linisin kung ito ay sa Hudyo lang? Yan ang malaking tanong, mga minamahal na mga kapatid. Pang-apat na tanong, bakit susunugin pagdating ng Panginoon yung kumakain ng karumal-dumal at kasama ang baboy o daga sa kanyang pagdating? Hindi tayo nananakot. Sinasabi natin ang katotohanan para mamulat sa katotohanan. Ang katotohanan masakit, ngunit nagpapagaling sa mga tunay na nagsasaligsik, mga minamahal na mga kapatid. Ang katotohanan ay malalaman ng tao at ang katotohanan magpapalaya sa mga tao, mga minamahal na mga kapatid. Nawa, sa part 1 na ito, part 1 lang tayo, ay kalahati pa lang, ay may napulot tayong aral. Bagaman, medyo super common na ito, medyo super na, medyo na super pa. Medyo common na ito, mga kapatid, sa ating mga kapatiran na alam na ito. Pero doon sa mga bagong viewers natin, doon sa mga bagong bautismo,
doon sa mga nagsasaliksik pala ng katotohanan, malaking pakinabang ito mga kapatid. Okay? Malaking pakinabang ito. Yun mga tanong na binitawan natin, sana may sagot sila kung mayroon silang kasagutan. Mga kapatid ko. Diyan lang po muna ang ating part 1. At abangan nyo po ang part 2 dahil meron pang 7, 8, 9, 10, 11. Meron pang 5. No? Mayroon tayong 6 na sinagot at mayroon pang 5 natira, no, mga kapatid. Ang purpose natin ito para liwanagin yung pong balabaluktot na pagkasaysay ng talata at mali-maling interpretasyon, mga minamahal na mga kapatid. I hope na hindi ka sasama, no, ng loob ni Father Leon. Kung ako may nakapagsalita ng hindi maganda ay sa iyong kalooban, pasensya na po.